COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ibibigay ko sa inyo ang sitwasyon sa nakaraang linggo ng bumababang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa NCR. Ang mababang ranggo na nakuha ng Pilipinas sa COVID Resiliency Index ng Bloomberg, ang bakuna para sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 sa bansa, at ang pagbabawal ng YouTube sa mga anti-vaccination videos. Maririnig din natin ang ating frontliner of the week na ipakikilala ni Joy Kawayan Combatier. Ang special report ni Mari Boyles Aragona ay tatalakay sa disconnection na idinudulot ng pandemya. At maririnig din natin ang isang devotional mula sa CEO ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Bibigyan niya tayo ng ilang mga insights mula sa Biblia tungkol sa disconnection. COVID-19 Watch. Kung magpapatuloy ang naitatalang downward trend sa mga kaso ng COVID-19 nitong mga nakalipas na araw, tinaya ng Octa Research Group na posibleng wala ng 10,000 ang maging arawang kaso natin sa pagtatapos ng Oktubre. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, patuloy sa pagbaba ang 7-day average of new cases sa bansa o nasa 16,902 hanggang nitong Setyembre 29. Ang 1-week growth rate ay minus 12% habang ang reproduction number ay nasa 0.95. Ito ay kung ikukumpara noong 2 linggo na ang nakalipas kung saan naitala ang 20,553 na 7-day average. Bagamat napapansin na ang downward trend sa daily cases at reproduction number sa NCR, sinabi ni Dr. David na nananatili pa ring mataas ang hospital utilization rates sa maraming lugar sa bansa. Pumanghuling pwesto ang Pilipinas sa resulta ng isang pag-aaral sa iba't ibang mga bansa tungkol sa pandemic resilience and response. Ayon sa lumabas na Bloomberg's COVID Resilience Ranking, nakakuha ang Pilipinas ng score na 40.2 o panghuli sa 53 mga bansa pagdating sa pagtugon sa pandemya. Lalo pang dumausdos ang ranking ng Pilipinas mula sa pagiging 52nd noong nakalipas na resilience report. Ayon pa sa Bloomberg, naharap ang Pilipinas sa perfect storm sa gitna ng mas nakakahawang Delta variant at kakulangan ng testing. Patuloy din umanong disrupted ang ekonomiya ng bansa at lumalala ang kabuhayan ng mga mamamayan. Nabatid na mababa ang mga score na nakuha ng Pilipinas sa 4 na metrics na ginamit ng Bloomberg. Ito ay ang may kinalaman sa muling pagbubukas ng isang bansa, vaccination coverage rate, lockdown severity, flight capacity at vaccinated travel routes. Aarangkada na ang pagbabakuna sa mga menor de edad sa bansa sa ikalawang linggo ng Oktubre. Binigyang diin ng National Vaccination Operations Center na kailangang mayroong guardian consent at alam ng mga kabataan ang bakunang ituturok sa kanila bago sila bigyan ng anti-COVID-19 vaccine. Ito ang nilinaw ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje sa gitna ng mga paghahandang ginagawa ng pamahalaan para sa test run ng pagbabakuna sa 12 hanggang 17 years old sa Metro Manila kung saan mauuna ang mayroong comorbidity. Sinabi ni Cabotaje na bukod sa pagpayag ng mga magulang, kailangan din na mayroong pagsang-ayon mula sa mga bata na mabakunahan at hindi sila dapat napilitan lamang. Anya, dapat alam din ng mga mababakunahan kung ano ang ibibigay sa kanilang bakuna. Bukod dito, kailangan din anyang magpresenta ng medical certificate mula sa doktor kung saan nakasaad ang impormasyon sa comorbidities ng mga batang babakunahan. Naglunsad ng crackdown ang YouTube laban sa mga anti-vaccine videos at banned na ngayon ang ilang malalaking accounts.
Ito ay alinsunod sa pulisiya ng YouTube laban sa COVID-19 vaccine misinformation. Ngunit kasama na rin sa ipinagbabawal ngayon ng YouTube ang mga account na may false claims tungkol sa pagiging mapanganib o hindi pagiging epektibo ng mga bakuna. Kasama sa sinasabing maling impormasyon na nais harangin ng YouTube ay ang mga claim na nagiging sanhi ng autism o cancer ang mga bakuna. Nitong Miyerkules ay inanunsyo ng YouTube ang total ban sa vaccine misinformation at termination ng accounts ng ilang kilalang anti-vaccine influencers kabilang sina Joseph Mercola at Robert F. Kennedy Jr. Ang ating frontliner of the week ay si Police Corporal Antonio Cortez Zubaldo III, isang registered medical technologist operations clerk sa South Cotabato Police Provincial Office. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Nag-iisang medical technologist sa South Cotabato Police Provincial Office o SCPPO, si Police Corporal Antonio Zubaldo III. Siya ang naatasang mag-swab sa mahigit 700 kasamahang pulis sa SCPPO at dahil sa risgo ng kanyang trabaho, tinamaan rin ng COVID-19. Ibinahagi ni Sir Anton ang kanyang trabaho at ang nararanasan nitong hamon sa pagharap sa pandemya. Nung nagsimula po ang ating pandemya mula nung Marso ng huling taon, yung 2020, ang aking trabaho po ay regular lamang po na trabaho na pulis. Nasa opisina lamang po ako as operation clerk. Nagmo-monitor lamang po ako ng mga reports galing sa aming mga lower units sa lahat ng police station ng South Cotabato. Pero dumating yung panahon na ni-require kami ng hired quarters namin, ng krame, na dapat pati yung mga pulis namo-monitor din ang aming COVID-19 status kung infected ba kami. Kaya pina-coordinate kami sa mga local government unit natin, especially sa mga municipal and city health offices. Dahil doon, nalaman nila na ako ay isang medical technologist. Kaya ako din ang inatasan nila na mag-swab sa lahat ng personnel ng South Cotabato kung hindi sila makikater ng mga LGU or ng ating mga municipal health offices. Kaya hindi po naiwasan na mangyari na ma-infect din po tayo. Actually, nung August na-infect po ako ng COVID-19. Ngayong August lang po talaga. Kasi dahil na rin sa yung bagong variant na dumating sa atin, yung Delta variant, mabuti na lang po kasi nung unang linggo ng August nakapagpabakuna po ako. Kaya yung symptoms po is mild lang po na symptoms. Nilagnat tayo ng mga 2 araw, pagkatapos nun okay naman po. Nagtrabaho pa rin pero nasa bahay lang at nasa isolation facility. Yung sa office works ko po as an operation clerk, nagpatuloy pa rin po yung trabaho ko. Gumagawa po rin po ako ng mga compliances, yung mga pang-araw-araw ko po na ginagawa. Pero yung sa swabbing po natin sa PNP, nahinto po muna din. Kasi meron din po paminsan-minsan na pabago-bagong utos. Kasi yung mga sample natin, especially dito sa South Cotabato, pinapadala pa sa Cotabato City, sa Cotabato Regional Medical Center, pag may mga bagong utos, may mga bagong procedure, mga SOP, Standard Operating Procedure sa laboratory, sa akin po dinedirekta ng ating PESO from IPHO. Pwede din po any medical related course, pero ang mahirap po kasi marami po tayong dokumentong hinahanda. Hindi lang po pagsaswab, ipe-prepare po natin yung sample, yung tamang pag-transport, tsaka tamang label, lahat. Marami po kasi tayong dokumento na ginagawa, yung sa CIF pa po. Saka ang pinaka-importante po kasi yung tamang pagpapara ng sample para hindi po siya agad masira kasi malayo-layo pa po yung babayin, sa Cotabato pa po dinadala. Kasi baka pag hindi po natin na ihanda ng maayos yung ating sample, baka ma-reject po ng laboratorio sa CRMC. Mismo si Sir Anton ay napatunayan ang proteksyon ng bakuna. Sa hanay ng SCPPO, nitong Agosto nagsimula ang kanilang vaccination rollout at nasa 98% na sa kanilang hanay ang nabakunahan. Inihayag ng ating medical frontliner ang bilang ng mga pulis sa probinsya ng South Cotabato na tinamaan ng COVID-19 at ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng bakuna. Sa lahat-lahat po ng istasyon natin sa South Cotabato, maabot na rin po sa 70 to 80 na po ang ating datos. At sa kasamang palad po, meron na rin po tayong namatay. Usually, yung mga hindi nakakasurvive sa COVID, meron ng mga comorbidity na tinatawag natin o may mga sakit na, kaya hindi na nasusurvive nila.
Dati hindi po talaga bakunado, pero luckily kasi ginawa ng paraan ng aming medical dental unit sa region na maasikaso ang vaccination namin. Nasa 97 to 98% na po ng mga pulis natin ang bakunado na po. Kung sa infection po, hindi po natin masasabi na lesser kasi nga po dahil sa dala na rin po ng ating bagong variant, especially po ng Delta variant. Meron pong mga pag-aaral na ginawa ang ating mga eksperto na ang ating Delta variant po ay posible airborne na po, nadadala na po sa hangin. Kaya mas mataas po yung talaga yung risk ngayon na magka-COVID po tayo. Ang pinaka-importante po talaga is yung vaccination. Kasi pag tayo po ay vaccinated po, napapababa po nito ang risk na magkakaroon po tayo ng severe na epekto ng COVID-19 po. Wala talaga pong hindi pwedeng tamaan ng COVID. Lahat po talaga pwede. Focus sa trabaho. Yan ang stress reliever ng ating frontliner of the week na nasa dugo na ang paglilingkod sa bayan bilang pamilya ng mga pulis. Basta trabaho lang po talaga, gawin lang yung trabaho, parang nagiging busy yung utak mo, tuloy-tuloy lang talaga yan, mawawala din yung stress. Kailangan nating magservisyo talaga kasi nasa linya talaga natin yung pagpupulis. Actually, third generation na po ako na pulis sa pamilya. Antonio the third na ako and Antonio Senior and Antonio Junior are both policemen. Ibinahagi rin ng ating frontliner ang leksyon na kanyang natutunan ngayong pandemya at may mga paalala sa publiko. Marami tayong natutunan ngayon kasi hindi natin alam kung ano pang mangyayari sa atin sa hinaharap. Dahil dito, alam natin, dapat tayong handa kahit ano man ang mangyari sa hinaharap. Yung sa akin, hindi na lang lessons, reminders na lang talaga, lalo na yung sa minimum health standard protocol natin. Lalo na sa atin sa South Cotabato, dumadami yung mga kaso natin. Sana sumunod po yung lahat ng mga tao. Matuto po tayo na sumunod sa mga pinapatupad na minimum health standard protocol po. Sumunod po tayo sa programa ng gobyerno, ngayon lalo na sa vaccination. Kung may mga schedule ng vaccination sa ating mga lugar, pumunta po tayo agad. Sa huli, may mensahe si Sir Anton sa mga kasamahang frontliner at di magsasawang magpapaalala sa bawat isa na magpabakuna. Patuloy lang po tayo sa ating ginagawang trabaho sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. At sa ating mga mamamayan naman po, magpabakuna po tayo kung schedule po natin. Makinig tayo sa balita or sa mga posting ng ating mga local government unit o municipal or city health offices sa schedule ng ating mga pagbabakuna. Kasi malaki po talaga ang tulong pag tayo ay bakunado na mapababa ang risk or yung maging mild lang po, hindi po tayo mahulog sa mga severe cases ng COVID. Lalo na ngayon na dumadami yung mga dumadating nating mga bakuna, kung schedule natin, puntahan talaga natin agad para hindi din masayang yung bakuna na dumadating na binigay sa atin ng gobyerno. Isipin lagi ang bawat desisyong iyong gagawin. Hindi lamang sariling kapakanan ang isaalang-alang, kundi ang ikabubuti ng karamihan. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at maraming salamat din kay Police Corporal Subaldo. Samantala, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong pinansyal na suporta para sa FEBC. At kung kayo po ay interesadong magsimulang tumulong, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari rin pong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, narito ang isang special report na maririnig natin tungkol sa karanasan ng marami sa panahon ng pandemya, kung saan tila nawawalan sila ng koneksyon sa mga nangyayari sa mundo at kahit nasa paligid. Anong uri ng pagkabalisa ito na dulot ng krisis na kinakaharap natin ngayon? Narito ang special report ni Mari Boyles Aragona. Hindi na may kakaila pa na isa sa pinakamalaking negatibong epekto ng COVID-19 sa buong mundo ay ang idinulot nitong isolation at disconnection sa mga tao dahil sa mga lockdown, quarantine at restrictions na ipinatutupad upang sugpuin ang virus. Bagamat sa pagsisimula ng pandemic ay nagdulot ng pagtaas ng job satisfaction sa mga empleyado, ang remote work setup
habang tumatagal ay muli na namang bumababa ang job satisfaction sa mga manggagawa dahil sa mga negatibong epekto ng The Great Pause na dala ng pandemic. Kung noon, trapiko, commute at kawalan ng libreng oras para sa sarili ang hinaharap na issues ng isang modern citizen, ngayon naman ay social isolation at pagiging disconnected ang kinakaharap ng nakararami. At habang mas tumatagal ang pandemya at mga restrictions na dulot nito, mas lumalala ang pakiramdam ng social isolation sa bawat isa. At tila lahat ay nakakaranas na rin ng fear of missing out o FOMO, isang uri ng anxiety kung saan natatakot tayong hindi ma-experience ang mga bagay na nai-experience ng iba. Pero sa gitna ng isang pandemya, wala naman tayong choice kung hindi ma-miss out ang maraming mga karanasang ito. Dahil dito lalong tumitindi ang anxiety, isolation, at disconnectedness. Hindi natin kontrolado ang virus at ang mga mangyayari pa na may kinalaman dito. Pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon sa dulot nitong anxiety, isolation at disconnection. Ayon sa mga websites na Banner Health, Forbes at WebMD, mahalagang alagaan ang sarili upang malabanan ang mga negatibong epekto ng isolation at disconnection. Halimbawa, sa mga pagkakataong nakakaranas ng isolation, ang solusyon ay mag-establish ng connection sa mga taong malalapit sa atin. Sa panahon ngayon, kahit magkakalayo tayo ng pisikal, gamit ang teknolohiya ay maaari pa ring manatiling connected. Mag-schedule ng conversation, catch-up at kumustahan sa mga kaibigan o kapamilyang malayo sa atin gamit ang mga messaging apps and platforms na available ngayon. Sa kabila naman nito, ang madalas na pagbababad online sa social media ay maaari ring makasama dahil sa information overload at doom scrolling. Sa internet, hindi maiwasang ma-expose sa tila puro negatibong balita at update patungkol sa pandemya. Kaya naman sa pagitan ng online socializations, huwag kalimutan na maglaan din ng panahon para magkaroon ng break mula sa pag-consume ng balita at content online. Ang isa pang maaaring gawin ay baguhin ang mindset at mag-focus sa gratitude o pasasalamat. Sa halip na mag-focus sa pag-iisip ng worst case scenario o kaya naman ay pagkukumpara ng karanasan ng ibang tao o ng ibang bansa habang may pandemya, mas mainam na ibaling ang isipan sa mga bagay na naghatid ng benepisyo sa ating buhay sa gitna ng global pandemic at sa mga bagay na maaaring ipagpasalamat. Ang gratitude ay hindi lamang makakatulong na makapagpasaya, nakakapagpababa rin ito ng stress level. Sa panahon ngayon, okay lang na hindi maging okay. Lahat tayo ay universal ang karanasan sa gitna ng pandemyang ito. Ang mahalaga ay matuto rin tayong i-manage ang mga negatibong epekto nito sa ating isip at emosyon. Kung nakakaranas ng anxiety, isolation at disconnection, gumawa ng hakbang para malampasan ito. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles, Aragona. Maraming salamat, Mary. Kamakailan po ay nabanggit ko sa isang workshop namin dito sa FEBC ang isang hamon para sa mga broadcaster na naka-work from home. Mahalaga po kasi na nalalaman at nararamdaman namin ang takbo ng buhay at ng mga pangyayari na ibinabalita namin. Hamon po sa amin ang manatiling konektado sa kung ano-ano ang mga nangyayari sa paligid habang naka-self-isolate sa bahay. Pero meron din pong higit pang mahalagang disconnection na dapat po nating harapin. Yan ang ibabahagi sa atin ngayon ni Dan Andrew Cura, ang CEO ng FEBC Philippines. Ipinakita ng COVID-19 pandemic ang kahalagahan ng mga koneksyon natin sa buhay. Nang nagsimula ang pandemya ay nagising na lang tayo sa isang umaga na wala ang mga nakasanayan natin mga bagay. Mga pamilihang puno ng mamimili, mga lansangan na puno ng sasakyan, mga pagawaang walang tigil ang trabaho, maging simbahan na puno ng mga sumasamba. Nawala ang koneksyon natin sa pamilyar na takbo ng buhay at kabuhayan. At sumunod naman ay tila na apektuhan din ang koneksyon natin sa mga kasama sa trabaho, mga kaibigan at maging sa ating mga kamag-anak. Nagdulot din ang pagkabalisa at pangamba ang kawalan ng koneksyon na ito. Hindi na maramdaman ang sigla sa mga plano para sa hinaharap. Katunayan, ang ibang mga plano ay tinigil na ng tuluyan. Dito sa ganitong sitwasyon, naapektuhan din ito ang ating
tiwala. Sabi ni Simon Sinek, kilalang manunulat at motivational speaker, na kapag ang mga tao ay hindi nagsasama-sama, nawawala ng pagkakataong lumago ang tiwala sa isa't isa. Ang dagdag pa niya ay ito: lumalago ang tiwala sa pagitan ng mga meeting. Kahit tila mas madaling magsagawa ng mga virtual meeting, wala pa ring makapapalit sa bisa ng pagsasama-samang pisikal. Kapag maaari nang pumasok ng pisikal sa trabaho, makikita natin na iba talaga ang magkakasama-sama. Mayroon ding ibang uri ng diskoneksyon o nasirang ugnayan. Tignan natin ang mga halimbawa nito mula sa Biblia. Una na, nasirang ugnayan sa kapwa. Maraming halimbawa sa Biblia ng kawalan ng koneksyon ng tao sa kapwa. Nakita natin ito sa relasyon ni Job at ang kanyang mga kaibigan. Hindi nila lubos na maunawaan ang mga pinagdadaanan ni Job. Gayon din naman ang naranasan ni Pablo at Bernabe nang magtalo sila patungkol kay Juan Marcos. Sira rin ang koneksyon sa pamilya ng ama ng may 2 anak, na ang isa ay umalis sa bahay at winaldas ang kanyang mana, at ang isa na may nanatili sa bahay na masama ang loob ng muling tinanggap ng ama ang nagbalik na anak. Kung nasira man ang relasyon natin sa ibang tao, tiwala at tiyaga ang ating kinakailangan para ito naman ay manumbalik, kahit maghintay tayo ng mahabang panahon. Pangalaway, mga nasirang ugnayan sa sarili. Sa pangalawang Samuel, kabanatang 11 at kabanatang 12, lubhang nabighani si David sa kagandahan ni Bathsheba at gumawa siya ng paraan para sipingan siya, kahit siya ay may asawa. Gumawa pa si David ng mga hakbang para matiyak na masawi ang asawa nitong si Uriah sa labanan. Mistulang binulag si David ng kanyang kasalanan. Kailangan pang tukuyin ito sa kanya ni Propetang Nathan nang sabihin nitong, "Ikaw ang taong iyon." Kapag nasira ang koneksyon natin sa ating sarili at hindi na tayo nakikinig sa udyok ng ating konsyensya, gagawa ang Panginoon ng paraan para ipaunawa sa atin ang ating kalagayan. Pangatlo ay ang nasisirang ugnayan natin sa Diyos. Sa Hardin ng Eden, nagtago sina Adan at Eva nang sinuway nila ang utos ng Diyos. Patunay na alam nilang nasira nila ang ugnayan nila sa ating Panginoon. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan, kaya nagtago sila sa mga puno doon. Henesis kabanatang 3, talatang 8. Tumugon ang Panginoon, hindi sa pamamagitan ng pagtalikod, kung hindi sa isang pakikipag-ugnayang muli sa kanila. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. "Nasaan ka?" Henesis kabanatang 3, talatang 9. Kung ang pag-uusapan ay kawalan natin ng koneksyon sa iba dahil sa pandemya, alam nating may solusyon dito bagamat hindi ito madali. Dumalangin tayo sa Panginoon ng karunungan at pagtitiyaga. Pagdating naman sa usapin patungkol sa ating relasyon sa Panginoong Diyos, siya ang nagtatakda ng panuntunan. Wika nga ng isang manunulat na si Sherry Shepherd ng Proverbs 31 Ministries. Sa gitna ng aking mga luha at pagsubok, ipinakita sa akin ng Panginoon kung bakit tila nag-iisa ako sa buhay. Mas kumukonekta ako sa mga gawain ko para sa Kanya at sa mga kapwa kong mananampalataya at hindi mismo sa Kanya na aking Diyos. Ganito inilarawan ng Panginoong Hesus ang pinakamahalagang koneksyon o relasyon sa ating buhay. "Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo nananatili sa akin." Juan, kabanatang 15, talatang 4. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid namin na kami ay hiwalay sa mga ugnayan namin sa pagkakataon ngayon. Ito po ang aming nararamdaman, lalong-lalo na
kapag kami ay nag-iisa lamang sa aming mga tahanan. Ngunit Panginoon, binigyan mo kami ng iyong salita upang malaman namin na kayo ay hindi nawala at kayo ay kasama namin, kaya tunay na hindi kami nag-iisa. Mangyari, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, pagtibayin mo yan sa aming puso na kami ay kaugnay mo upang magamit namin yan upang patuloy na makipag-ugnayan kami sa aming kapwa. Ipanalangin namin, Panginoon, na madali na masugpo itong pandemyang ito upang kami naman ay makapagsimulang makipag-ugnayan sa iba. At sa mga oras ngayon na hindi pa maluwag ang sitwasyon, ang dalangin namin, O Diyos, patuloy kaming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng aming espiritu at patuloy naman kaming makipag-ugnayan sa aming mga kapatid at kapwa sa pamamagitan ng mga bagay na binigay mo na sa amin. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At iyan po ang isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Lagi po nating alalahanin, hindi dahil mahirap tayong magkita-kita ngayon ay titigil na ang ating ugnayan sa isa't isa, sa ating sarili at sa Panginoon. Ito po si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ng buong pangkat ng COVID Watch Weekend. Lagi po nating tatandaan, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.